Paano mo tinitingnan ang iyong sarili? Kapag nakita mo ang iyong kalagayan na may kasalanan or punong-puno ng kasalanan, ay tumutugon ka ba ng may pagsisisi at pagbabago? Good morning everyone, muli po akong inyong Ate Jen and tuloy-tuloy po tayo sa ating sharing regarding po sa mga salita ng Panginoon at nawa ay suportahan niyo po ako sa adhikain kong ito na makapagbahagi ng mga words of God, salita ng Panginoon through social media platform sa pamamagitan po ng inyong pag-follow sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacanay, at subscribe na din sa ating YouTube account, ang Bacanay Mini Farm. So ang mga videos po natin ay regarding po sa mga farming, pagbababoyan, pagpapalayan at itong mini farm natin. Pero ang mga salita po dito ay na mapapakinggan nyo ay patungkol po sa ating Panginoon, ang mga salita po ng Panginoon na gusto niyang ibahagi sa atin. Okay? So ako ay ginagamit lamang po niya bilang instrumento at nawa po ay mapagpala kayo sa pamamagitan ng mga ito. Okay? So tuloy po tayo sa ating sharing regarding po sa kung ano yung mga paraan kung paano tayo mananalangin na makakapagbigay ngiti sa ating Panginoon. Okay? How to seek God's heart in prayer. So we have first, number 1, praise. Yan po yung tinalakay natin kahapon. At ngayon po ang pangalawa, repent. Pangatlo po, acknowledge. At pang-apat, yield. So yun po yung apat na panalangin na makakapagbigay ngiti sa ating Panginoon. So tuloy po tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawang paraan kung paano natin mapapangiti ang Panginoon sa ating pananalangin? That is to repent or magsisi. Sabi po sa Nehemiah chapter 1 verses 6 to 7, makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. Aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala. 7. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo at hindi namin iningatan ang mga utos, mga tuntunin at ang mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. Amen. So dito sa mga talata po na ito, makikita natin na talagang kilalang kilala ni Nehemiah ang puso ng Panginoon. Alam niya na siya ay banal, kaya ang ginawa niya ay inamin niya ang kanilang kasalanan at pati na ang kanyang personal na kasalanan sa Diyos. Nagpakumbaba siya at nagsisi. So dito, ang kasunod po ng pagpupuri, yung praise dun sa prayer natin ay pagsisisi o repent. Dahil sa nakita natin kung gaano kalaki, kung gaano kabuti, kung gaano kabanal ang Panginoon, ay makikita din natin na sa ating sarili kung gaano tayo kaliit, kung gaano tayo karumi, kung ikukumpara natin ang ating sarili sa Panginoon. At ito ngayon yung magtutulak sa atin para tayo ay magsisi. Diyan sa talata, di ba, pwede namang mag-excuse si Nehemiah at sabihin niya na, Lord, hindi pa ako ipinapanganak noon nung sila ay pinasakop mo sa mga Babylonian. So ito po, kung nagbabasa tayo ng Bible, ay alam natin ang background dito, okay? Sila ang may kasalanan, Lord, kaya pinarusahan mo sila. Pero hindi si Nehemiah, hindi siya nag-excuse. Ang ginawa niya, nagkaroon siya ng tamang pagsusuri sa kanyang sarili. Nakita niya na siya man ay hindi inosente, na siya man ay makasalanan. Kaya nga, kapatid, ako sa totoo lang, pag tinitingnan ko po ang aking sarili habang tumatagal, habang nakikilala ko po ang Panginoong Hesus, ay mas lalo kong nakikita kung gaano ako karumi. Sa totoo lang. Habang nakikita ko po kung gaano siya kabanal ang Panginoon, mas lalo kong nakikita ang aking mga kamalian. At habang nakikita ko ang aking mga kasalanan, ay mas lalo akong nagpapasalamat sa mercy at biyaya o grace ng ating Diyos. Dahil kung hindi dahil dito, ay hindi mapapatawad ang aking mga kasalanan. Kapatid, paano po natin tinitingnan ang ating sarili? Kapag nakikita po ba natin na ang ating kalagayan na makasalanan, ay tumutugon po ba tayo ng may pagsisisi at pagbabago? Napakarami palang hindi natutupad sa iniuutos sa atin ng Panginoon, sa akin mismo. Sabi ng Diyos, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Pero aminin man natin o hindi natin nagagawa yun 100%. Hindi niya sinabi na 95%, 99% na mahalin natin siya, kundi sabi niya dyan, buong puso, ibig sabihin 100%. At kapag tinititigan po natin yung ating sarili, Lord, sobrang kapos ako dito. 'Di ba? At kapag sinabi po ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, dito lalo lang sinasabi ko kay Lord, kapos din po ako dito. 'Di ba? Ang hirap kasing mahalin ng kapwa. Kung gaano natin kamahal yung sarili natin, mahirap mahalin yung ating kapwa ng ganun kalalim, 'di ba? Pag sinabi po ng Diyos na gawin mo ang lahat ng bagay nang walang pagrereklamo. Again,
we are, napakakapos natin dito. 'Di ba? Lord, dahil may tendency po na ako ay magreklamo, kaya still kapos po ako. Kaya ang hirap sumunod. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-pretend sa Diyos na tayo ay matuwid. Kung hindi, pag magkausap tayo, okay, pag makausap natin ang Panginoon, aminin natin sa Kanya kung gaano tayo makasalanan at humingi tayo ng habag at pagpapatawad sa Kanya. Ako mismo po ay humihingi ng lakas na mapagtagumpayan ko ang aking mga kasalanan. At dahil dito ay nagbubunga ito ng pagkagalit sa kasalanan at nagbubunga ito ng mas lumalagong pagmamahal sa Diyos dahil alam kong sa pamamagitan ng kanyang biyaya ako ay nilinis na. Nagbubunga po ito ng pagnanasa sa araw-araw na mas pahalagahan natin ang ating buhay. Kapag tayo ay nananalangin, humihingi ng lakas at katagumpayan sa ating mga kasalanan, humihingi tayo ng gabay sa ating Panginoon, ay napagtatagumpayan natin ang mga to. Kaibigan, ito po ang repentance. Huwag lang tayong basta malungkot kung hindi aminin natin sa Diyos na ang ating kasalanan, okay? Aminin natin na tayo ay nagkasala at manampalataya tayo na siya ay tapat na magpapatawad at maglilinis sa atin. Nakakalungkot kasi minsan iniisip natin na nag-pray na tayo ng acceptance prayer. Okay na tayo doon. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pero wala tayong nakikitang totoong pagsisisi at pagbabago sa ating mga sarili, 'di ba? Sabi ni Patrick Morley sa maling paniniwala ng mga tao that we can add Christ to our lives. Pwede daw nating idagdag ang Panginoon sa ating buhay, but not subtract sin. Pero hindi natin mababawasan ang ating mga kasalanan. It is a change in belief, pagbabago sa ating paniniwala without a change in behavior. Nagbabago nga ang ating paniniwala pero ang ating pag-uugali ganun pa rin. It is revival without reformation, without repentance. 'Di ba? Ang ganda nitong ano na to. Totoong-totoo ito sa atin. Okay? Mga kapatid, ang totoong nagsisisi po ay nagkakaroon ng bunga ng pagbabago sa kanyang buhay. Ibig sabihin, halimbawa, may isang mag-asawa sa isang kotse. Sabihin na lang natin sa kotse, kahit wala kaming kotse. Tapos sabi ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki na kumanan siya sa susunod na junction. Kaya lang, nagkamali yung lalaki. Instead na kumanan, ay kumaliwa. At nung na-realize niya, sabi niya dun sa kanyang asawa, babe, sorry, nagkamali ako. Nagkamali ako ng daan. 'Di ba? Yun lang. Now, imagine natin ito. Kung yun lang ang kanyang ginawa, ay hindi ito sapat. Yung kanyang ginawa na paghingi ng kapatawaran ay hindi naman makakapagdala sa kanilang destinasyon. Tapos hindi din pwedeng nagsorry siya, then huminto sandali. Tapos nagpatuloy pa rin sa maling direksyon. Lalo lang rin silang hindi makakapunta sa kanilang pupuntahan sa kanilang destinasyon. So, ano ang kanilang dapat gagawin? Ang kailangan nilang gawin ay huminto, mag-U-turn, bumalik at tumungo sa tamang daan. Ganon din po ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi yung nalungkot ka dahil nahuli ka, 'di ba? Kung hindi, ang pagsisisi ay yung kalungkutan na meron ka dahil nahuli ka ay magtutulak sa iyo para pumunta sa direksyon ng Diyos, para bumalik sa Panginoon. Merong isang taong na-sharean ng mabuting balita at nanampalataya sa Panginoong Jesus. Ito ay nangyari po sa South Africa. Okay, based sa mga napapanood, nababasa natin. Alam niyo po, itong taong to na tumanggap sa Panginoong Jesus, kinabukasan, pumunta siya dun sa isang tao at pinakita niya dito ang dala niyang relo. Sabi niya, nakikilala mo ba ang relo na to? Sabi nung tao, oo naman, may initial ako niyan. Sa akin yan, sabi niya. Nawala ko yan 8 years ago. Paano yan napunta sa'yo? Sabi nung tao. Sabi nung itong nagsisi, itong taong nakakilala sa Panginoong Jesus ay ninakaw ko ito. Bakit mo nga naman ngayon sinasauli? Sabi nung taong may-ari nung relo. Nakakilala ako sa Panginoong Jesus at pinagsisisihan ko na ang aking ginawa. 'Di ba? Kung maaga-aga lang kagabi ay sinoli ko na ito sa'yo. Sana. Kaya lang ay late na at ito nga maagang maaga ay pumunta ako sa iyong bahay. Mga kapatid, ito ang repentance. Ang pangalawang paraan kung paano natin hahanapin ang puso ng Panginoon para siya ay mapangiti natin. Okay? So, kailangan tayo ay magsisi. Aminin natin na tayo ay makasalanan. Walang taong malinis, walang taong perpekto. Lahat makasalanan. Pero, ang hinihingi ng Panginoon, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan nang siya ay bumalik tayo. Kung nakagawa man tayo ng mga kasalanan, nakagawa tayo ng mga malalaking kasalanan, kailangan bumalik tayo, huminto tayo sa ginagawa natin to at
bumalik tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, patuloy lang yan na naghihintay sa atin. Always waiting for us para magbago. At hingin natin palagi ang kanyang gabay, patnubay, biyaya nang sa ganun ay makaiwas tayo at mailayo natin ang ating sarili dun sa mga pagkakasala na yon. Kasi kung hindi natin hihingin ang gabay at tulong, biyaya ng Panginoon, hindi natin magagawang magbago sa sarili nating pamamaraan, sa sarili nating kaalaman. Okay? Kailangan natin ang Panginoon para tayo ay totally na magbago. Yes, makakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan, ng mga maliliit na mga kasalanan, pero ito ay bunga na lang ng ating mga pagkatao. Okay? Dahil nandito pa rin tayo sa mundo na punong-puno ng iba't ibang pag-uugali ng tao, which leads us na minsan nagkakasala pa rin. Pero kung hihingin natin lagi ang gabay ng Panginoon, ay hindi imposibleng mapagtatanggumpayan natin yung mga kasalanan na nagagawa natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood mga kapatid, at hopefully po ay napagpala muli tayo ngayong umaga na to, at wag po kayong mag-skip ng ating mga videos kasi bukas po ay tatalakayin naman po natin ang pangatlong paraan kung paano natin mapapangiti ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Yun po ay ang acknowledge. So abangan nyo po ang video natin, at again po, hinihingi ko po ang inyong suporta sa mga ginagawa natin ito. Pa-subscribe po sa ating YouTube channel, at kung may mga kakilala po kayo na gusto ng mga ganitong content, or kahit hindi nila gusto, kung gusto nyo silang mabahagi na ng mga salita ng Panginoon, ay share nyo naman po ang video natin. Okay? Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat. Ingat po kayong lagi.